Magandang hapon rin sa iyo, JC. Talaga namang Paskong Pasko na nga, nararamdaman na nga natin na maginaw na ang panahon. Good news po yan. At ito pa, meron pa akong isang good news natin sa inyong lahat. Sa ngayon nga po, wala po tayong inaasahan na low pressure area o anumang bagyo sa Philippine Area of Responsibility for the next 3 days. Sa kasalukuyan, tanging ang tail end of a cold front lamang po ang weather system na umiiral. Dito po yan sa ating bansa, partikular po yan sa may gitnang Luzon. Ang cold front nga po yung boundary kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin. Umiibabaw nga po yung malamig na hangin habang umiilalim ang mainit na hangin at ang end product po nito, convective clouds na siyang magdadala ng moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorms. Diyan po yan sa Aurora at sa Quezon. Samantala para sa asahan po lagay ng panahon sa iba pang bahagi ng ating bansa, diyan po sa Cagayan Valley at doon din po yan sa Bicol Region, asahan po natin ng cloudy skies na may light to moderate rain showers and thunderstorms. Habang ang natitirang bahagi po ng Northern at Central Luzon, asahan po natin ng mga isolated light rains. Dito po sa atin sa Metro Manila at ganoon din sa natitirang bahagi ng ating bansa, wala po tayong dapat alalahanin dahil fair weather po ang iiral, maliban na lamang po sa isolated rain showers and thunderstorms. At mga kabayan, ngayong hapon nga po, posible po nating maranasan yung mga isolated rains na yan. Kung kaya't ang aming bilin sa inyong lahat bago lumuwas ng bahay, dalhin po natin ang ating mga payong. At yan nga po nga asang lagi ng panahon sa mga susunod na oras. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas sa isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang bansang Indonesia kahapon ng umaga. Ayon sa US Geological Survey o USGS, namataan ng sentro ng lindol 343 kilometers northwest ng Saumlaki sa Maluku Province. Ayon sa Indonesia's Meteorology, Earthquake and Geophysics Agency, sa kabutihang palad ay hindi naman ito inaasang magdudulot ng tsunami. Wala rin naman nung naiulat na pinsala dulot ng nasabing pagyanig. Samantala talaga namang 'tis the season to be merry, lalo pat bukod sa Pasko, marami ring astronomical spectacles na makikita ngayong Disyembre at isa nga po rito ang Geminids meteor shower. Ang mga Geminids ay rocky at gritty na uri ng bulalakaw. Kakaiba po ito sa mga ibang mga meteors dahil ang Geminids ay hindi galing sa isang kometa kundi galing sa isang asteroid, ang 3200 Phaethon. Ayon sa Astronomical Diary ng Pag-asa, makikita po natin ang peak ng activity ng Geminid meteors on the eve of December 13 hanggang December 14. At wala namang dapat ipag-alala dahil ayon kay Engineer Dario de la Cruz, ang Chief ng Space Sciences and Astronomy Section ng Pag-asa, magiging visible ang Geminid to the naked eye at hindi naman ito makapipinsala sa ating mga mata. Kung kaya't sa darating na December 13 to 14, sabay-sabay po nating pagmasdan ang pagliwanag ng kalangitan na dulot ng Geminids meteor shower. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-update tayo palagi sa lagay ng ating weather, please like our Facebook page, Panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV. And of course, welcome lahat sa ating website na www.panahon.tv. Antabayanan na rin po ang susunod kong weather update mamayang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. At your service po new weatherman, Ari Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ng bawat pagkakataon. Happy Monday sa JC and have a great week ahead.